Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Alright. Oh, sumagot na po. Sumagot na po itong Young Guns mga kababayan ha. Sumagot na po itong Young Guns. Ito po yung mga kabataan, actually mga baguhang, mga kongresista, mga Young Guns, yung mga hindi pa po kaidaran, yung medyo mga bago, mga neophyte, kumbaga, mga 1 taon, 2 taon pa lang nagiging kongresista, mga kababayan, sila po ay nagsalita na. Kasi, kung matatandaan ninyo, ay pinakita natin dito yung interview kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At doon sa kanya mga sinasabi, laban po dito sa mga mambabatas na talaga na mga hinihintay siya dyan sa Quadcom, hinihintay siya sa House of Representatives, at dahil siya hindi nagpakita, ginatungan ng mga reporters dyan sa Davao at sinasabi na nagagalit daw ang mga ito kay Duterte kasi nga hindi umattend sa Quadcom. Sabi tuloy ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, sino ba yan? Kay Padmano nga, sabi niya, sino ba yung unggoy na yan? Sisipain ko yan Sabing ganun Kumbaga, ang dami niya mga sinabi pa niya mga idiot, mga ugok. Ang dami niya mga salita laban dito sa mga miyembro ng Quadcom. At ang matindi ron, may kasama pang mga mura. At ang sabi nga, ay pagsisisipain daw. Sisipain daw itong mga miyembro ng Quadcom na talagang nagpupumilit na siya magpunta at magpakita at magpaliwanag doon sa hearing. So ito mga kababayan, dahil sa mga salita ni dating Pangulong Duterte, nagsalita na po itong Young Guns mga kababayan. Sinasabi daw ni Pangulong Duterte, sisipain sila. Ito ngayon ang rest back mga kababayan ng mga Young Guns. Ito mga mambabatas ang sabi nila, paano mo kami masisipa? Hindi nga kayo umaattend. Ito alam niyo nakakatuwa Nakakatuwa itong mga sagutan sa social media. Ito mga grupo ni Duterte at grupo ng mga House of Representatives, minsan grupo ng Senado kay Bato de la Rosa versus yung ito sa House of Representatives. Minsan natatawa tayo pero alam niyo, seryosong usapin ito Sa totoo lang mga kababayan, nakakalungkot na ito nagbabatuhan ng mga kung anong salita, parang bastusan na dyan po sa social media. At eto nga mga kababayan, sabi ni Duterte, sisipain niya. Sabi tuloy ng mga Young Guns, sabi ng mga mabatas, paano nyo kami masisipa? Di nga kayo umaattend. Sa English, how can you kick us if you don't physically attend the hearings? Tama naman Kung talaga matapang ka at sisipain mo kami, magpakita ka sa hearing. Doon tayo magsipaan kung gusto mo. Parang ganoon yung sinasabi na itong mga kongresista. How can you kick us if you don't physically attend the hearings? Be man enough to do it. Magpakalalaki ka at gawin mo yung sinasabi mo. Don't make empty threats. Hindi yung puro ka lang dakdak, puro ka lang salita, puro ka lang kuda ka ng kuda, pero hindi mo naman kaya gawin yung sinasabi mo. Please make no mistake, while we respect you, by no stretch of imagination does this mean we're afraid of you. Kasi alam niyo mga kababayan, sobra po talaga ang courtesy
ng House of Representatives, especially yung mga yung mga mangbabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang sobrang yung paggalang nila as a matter of courtesy sa former president. Kitang-kita naman natin kung paano nila ginagalang. At actually mga kababayan, sobra-sobra na eh. Ilang beses nila inimbitahan pero lagi silang kumbaga dinidedma. Kaya nakapagsalita na sila, lalo-lalo na si Paduano. Sabi niya, para namang bastusan na to, parang naglolokohan na tayo rito. Ilang beses natin inimbita, hindi man lang tayo pinapansin. Sa Senado, nagpakita, umatid. Palibasa, marami siyang kakampi. Pero dito sa Congress, dito sa Quadcom, hindi mo lang nagpakita. Kaya sabi ni pag ganyan, baka pwede yung ma-cite for contempt. O kaya naman, ma-issuean ng show cause order o kung ano-ano nga mga order para lang ito nga dating Pangulo ay umaten. Pero, sa courtesy pa rin, ginagalang pa rin nila at pinipigilan nila yung kanilang sarili na mag-issue ng mga ganong klaseng orders kasi nga, si Duterte ay former president ng ating bansa. So, bilang kortesiya, hirap na hirap sila na bigyan ng yung mga contempt. Anong nangyari mga kababayan? Ito naman si Duterte, salita pa ng salita. Sisipain niya raw. Eto mga ugok na ito. Ganun yung salita niya mga kababayan eh. So hindi naman daw ibig sabihin na dahil nga ikay amin nire-respeto, itakot kami sa'yo. Yun po yung sabi ng mga ilang mambabatas. Ginagalang ka namin pero hindi ibig sabihin nun takot kami sa'yo. Kaya kung paano ka namin binibigyan ng respeto, bigyan mo rin kami ng respeto. Kinakailangan namin ting maggalangan. Kasi sobra-sobra na yung paggalang namin sa iyo, Mr. President, Mr. Former President. So sana naman, galangin mo kami. Hindi yung pag sino-sino ako sa po, yung mga reporter, sasabihin mo, mga idiot kami, masisipain mo kami. Sinabihan mo pa si Congressman Paduano na mukha unggoy. Sino ba yung unggoy na yan? So, ayan. Bigyan mo kami ng respeto kasi nirespeto ka namin eh. Ayun yung sabi nito, hinamon ng 2 miyembro. Ito binabasa ko mga kababayan dito sa report. Hinamon ng 2 miyembro ng Young Guns ng Kamara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tigilan na ang mga pagbabanta at pagbibigay nito ng kung ano-anong excuse at dumalo na lang sa susunod na pagdinig ng Quadcom Committee sa Miyerkules, November 13. So meron na naman palang Quadcom sa November 13 sa Miyerkules. At sabi nila, umatin ka na lang, huwag ka na lusot-lusot pa kung ano-ano sinasabi mo at kung gusto mo kong misipain, umatin ka. Para ipakita mo na talaga matapa ka, hindi pwede puro kuda ka lang, puro salita. Na paano mo nga kami masisipa kung di ka umaattend? Yun ang sinasabi ng mga kongresista. So, umattend ka. Sa Miyerkules, November 13, upang maisakatuparan nito, ang bantang sisipain ang mga kongresista. Yan. Ngayon. Yan ngayon ang hamon ng mga kongresista. Puro kasalita, sisipain mo raw sila. Ngayon, sa November 13, pumunta ka raw at pagsisipain mo yung mga kongresista. Magpakalalaki ka raw at gawin mo yung gusto mo, yung sinasabi mo. Sabi ni House Assistant Majority Leader J. Kong-gun ng Zambales. With all due respect, Mr. Former President Rodrigo Roa Duterte, don't make any more excuses in not attending our hearings. Please make sure to be around on Wednesday so that you can make your threat to kick congressmen. As you have repeatedly warned. Kasi paulit-ulit sinabi ni dating Pangulong Duterte ito doon sa pinakita ko sa inyong interview. Paulit-ulit niya sinasabi, sisipain ko yung mga yan, sisipain ko. Sino ba yung mga unggoy na yan? Sino ba yung mga ugok na yan? Sabi, be here at the Quadcom hearing and go ahead, kick us if that will make you happy. Sabi ni Kong-hun. Kong-gun. Umattend ka. Tapos kung masaya ka, kung ikaw masisiyahan, pagsisipain mo kami dito sa Quadcom. Kasi yun ang sinasabing palagi don't be afraid to face us in Quadcom. Huwag mo matakot sa amin sa Quadcom. Total, matapang naman daw siya Sisipain nga raw niya
Sabi naman ni House Assistant Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, "You don't have to worry. We will give you all the reasonable amount of respect you deserve. Being the former president, I for one will make that pledge in front of you and the nation if I have to." Grabe ah. Palakpakan natin yung grabe naman yung sinabi na ito ni Paulo Ortega V ng La Union, na kahit ginaganon sila, sobra pa rin ang kanyang paggalang sa dating Pangulo. Kaya sabi niya, sige, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Hindi ka namin babastusin, ibibigay namin sa iyo yung respetong karapat-dapat sa iyo bilang dating Pangulo ng ating bansa. Pero, bagamat tiniyak ni Ortega na matatanggap ni Duterte ang respetong nararapat sa isang dating Pangulo ng bansa, dapat din daw irespeto nito ang mga kongresista bilang mga kinatawan ng mga distrito at sektor ng bansa. But this respect should be reciprocal. We will not and we will never allow you to bully us in our own house. The house of the people whom we are all representing, from the northernmost district to the southernmost district across the country. Matatandaan ni Sinab ni Duterte ang naunang dalawang imbitasyon sa kanya ng Quadcom na nag-imbestiga sa extrajudicial killing sa drug war ng kanyang administrasyon itong October 22 at November 7, pero nagawang humarap sa parang investigasyon ng Senado noong October 28. O yan mga kababayan, yan po yung update natin. At nagsalita na nga itong mga miyembro ng Quadcom. Puro kasalita, sisipain mo sila. Sabi, sisipain mo kami, sabi ng mga kongresista, magpakalalaki ka. O, gusto mo kami sipain, paano mo kami masisipa kung hindi ka nagpapakita? Magpakita ka sa amin sa Quadcom. Ayan, may schedule, Miyerkules, punta ka, pagsisipain mo kami. At sa kabila nung gano'n na pinagsasabi mo, ginagalang ka pa rin namin, pero dapat galangin mo kami bilang mga representante ng mga nasasakupan, ng aming mga nasasakupan. Yan naman ang sagot ng mga kongresista, lalong-lalo na nitong membro ng Quadcom at ng mga young guns. So, yan mga kababayan. Ito na naman yung sagutan sa social media. Siguro tama. Attend ka na lang, Mr. President, Mr. Former President. Para pag sinipa, tingnan mo kung ano mangyayari. Hindi ko alam kung makakasipa pa yun eh. Kasi baka pag angat ng paa niya, biglang bumalentong eh. Mahina na to si dating Pangulo eh. Di ba? Pag sumipang ganun yun, tutumba lang eh. Kawawa lang to si Mr. President, si former President. Yun naman para sa akin para sa akin, siguro parang expression na lang niya yun eh. Pero pangit pakinggan kasi, parang binabastos mo, sisipain mo. Sisipain mo yung mga kongresista. Para naman bastos. Sana wag na lang ganun, wag na lang magsalita ba ang dating presidente, dating Pangulo. Kasi, hindi maganda eh. Parang binabastos mo na talaga yung yung mga kongresista, yung ating mga mambabatas. Di ba? Sipain ko to, papangit na itong mga to, mukhang unggoy. Bakit pakinggan talaga? Kaya yan, sumagot na. Kung gusto mo kami sipain, humarap ka. Magpakita ka sa Miyerkules sa Quadcom. Kita-kita tayo dito. Kung talagang matapang ka, sige, sipaan tayo. So, yun lang mga kababayan. Nabalita ko lang sa inyo. Abangan natin kung dating Pangulo sa Miyerkules. Pero sa tingin ko, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Hindi na natin yan sigurado. At wala tayong umasa. Talagang na lang batuhan na lang ng mga salita sa social media. Ngayon na lang ang aasahan natin dyan. So, yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toy. Sa pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.